Walang puwang ang magnanakaw sa pamamahay na ito, Maris. Pirmahan mo yan at lumayas ka na bago ko pa ipakaladkad ang mga gamit mo sa gwardiya. Ang mga salitang yun ni Doña Celestina ay hindi isinigaw. Binitawan niya ang mga ito ng mahinahon, malamig, at punong-puno ng di maititing pandidiri kasabay ng paghagis niya ng isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na humampas sa makintab na kahoy ay tila kulog na bumasag sa katahimikan ng buong dining area. Napatigil ako. Nanigas ang aking mga daliri na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking apron. Ang apron na tila mapa ng aking buong maghapong paghihirap. Puno ito ng mantsa ng mantika, uling, at sarsa. Sa likod ko ay ang mainit-init pang lechon na ako mismo ang nagtimpla at nag-ihaw sa likod bahay mula pa kaninang madaling araw. Sa gitna ng lamesa ay ang cake na may 7 kandila na hindi pa nasisindihan. Amoy na amoy sa buong silid ang halimuyak ng paboritong handa ng aking mag-ama, ang amoy ng pagmamahal na inakala kong sapat na para mapawi ang pagod ng lahat. Ngunit ang bango ng pagkain ay biglang naging maasim sa aking panlasa. Mama, ang garalgal na tawag ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit nanginginig na ang aking tuhod. Ano po ito? Birthday po ni Enzo ngayon. Nagluto po ako ng, "Wag mo akong mama, hampas lupa." Putol ni Doña Celestina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng mamahalin niyang salamin. "Wag mong gamitin ang apo ko para pagtakpan ang baho mo. Nakita namin ang mga records. Ninanakawan mo ang kumpanya ng asawa mo para ipadala sa mga patay gutom mong kamag-anak sa probinsya. At huwag kang magkaila, may mga litrato ka ring nakikipagtagpo sa ibang lalaki." Bumagsak ang mundo ko. Ang paratang ay napakabigat at walang katotohanan na halos hindi ko ito maproseso. Magnanakaw, lalaki? Ang tanging lalaking kilala ko, bukod kay Damon, ay ang tindero ng karne sa palengke. Ang tanging perang hinahawakan ko ay ang barya-baryang sukli mula sa budget na kailangan kong pagkasyahin dahil tinitipid nila ako. "Damon!" Lumingon ako sa aking asawa na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Nakayuko siya, nilalaro ang baso ng wine, hindi makatingin sa akin. "Damon, sabihin mo sa mama mo. Alam mong nasa bahay lang ako. Alam mong ikaw lang ang buhay ko. Damon, magsalita ka naman." Ngunit ang katahimikan ni Damon ay mas masakit pa kaysa sa mga insulto ng kanyang ina. Dahan-dahan, ang pinto ng master bedroom sa itaas ay bumukas. Ang tunog ng mga yabag sa hagdanan ay pamilyar, ngunit ang taong bumaba ay nagpatigil ng tibok ng puso ko. Si Vanessa, ang aking best friend, ang tanging tao na pinagsasabihan ko ng lahat ng hinaing ko kapag tinatrato ako ng pamilyang ito na parang basura. Suot niya ang silk na bestida na regalo sa akin ni Damon noong anniversary namin, ang damit na hindi ko pa nasusuot dahil sabi ni Celestina ay masyadong mahalay para sa isang tulad ko. Pero kay Vanessa, bagay na bagay ito. At ang mas nakadudurog, ang kanyang kamay ay nakahimas sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Lumapit siya kay Damon at ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa ko. Hindi umilag si Damon. Sa halip, hinawakan pa nito ang kamay ni Vanessa at hinalikan ito. "I'm sorry, Maris." Ang tinig ni Vanessa ay malambing pero may halong lason na gumapang sa aking balat. "Pero kailangan na naming itong itama. Ang tagal na rin kaming nagtitiis ni Damon. Kailangan ng anak namin ng buong pamilya." Anak? Ang salitang yon ay parang patalim na bumaon ng dahan-dahan sa dibdib ko. Habang ako ay nagkukumahog sa kusina, naglilinis ng kubeta nila at nag-aalaga kay Enzo na walang yaya, sila ay nagtatayo ng sarili nilang paraiso sa impyernong kinalalagyan ko. Wala akong naisigaw, walang luhang pumatak agad. Masyadong matindi ang sakit para ilabas ng katawan ko. Para akong sinaksak pero walang dugong lumabas
Tanging ang lamig na unti-unting pumapatay sa aking sistema. Tiningnan ko ang aking mga kamay, puno ng hiwa mula sa pagbabalat ng patatas, sunog mula sa mantika, at magaspang dahil sa kakakuskos ng lababo. Ganito na lang ba? Ang halaga ng 10 taon ng pagsisilbi at pagmamahal ay mas mababa pa sa isang pirasong papel ng diborsyo? Umalis na kayo, utos ni Doña Celestina na parang nagtataboy lang ng langaw. Isama mo na yang anak mo. Tutal, hindi rin naman kami sigurado kung dugo ba talaga ng mga Valverde niyan, lalo na't galing sa isang tulad mo. Lola! Sigaw ni Enzo. Ang aking 7 taong gulang na anak ay tumakbo mula sa kusina. Hawak ang drawing na regalo sana niya sa kanyang ama. Papa! Papa! Look! Happy birthday to me! Aakma sanang yumakap si Enzo sa kanyang ama, ngunit mabilis na humarang si Doña Celestina. Tinabig niya ang bata ng malakas, kaya napaupo si Enzo sa sahig. Ang drawing ay nalukot at natapakan ng takong ng matanda. Huwag mo akong hahawakan, mariing sabi ni Celestina. Ang dudumi ninyo. Doon, may kung anong sumabog sa loob ko. Nawala ang takot, nawala ang respeto. Ang natira na lang ay ang likas na bangis ng isang ina. Dali-dali kong nilapitan si Enzo at niyakap siya ng mahigpit. Tinakpan ko ang kanyang mga tainga gamit ang aking nanginginig ngunit mainit na mga palad. Isinubsob ko ang kanyang mukha sa aking dibdib upang hindi niya makita ang halimaw na nasa harapan namin at upang hindi niya marinig ang katotohanang ang kanyang ama ay isang duwag na walang bayag. Tandaan niyo ang araw na ito. Ang boses ko ay mababa. Nanggagaling sa pinakailalim ng aking tiyan. Tinitigan ko silang tatlo. Ang matapobreng biyenan, ang ahas na kaibigan, at ang asawang walang kwenta. Tandaan niyo ang lasa ng lechon na yan. Dahil iyan na ang huling beses na makakatikim kayo ng pagmamahal mula sa akin. Kakainin ninyo ang yaman ninyo hanggang sa mabulok ang mga sikmura ninyo. Hindi na ako naghintay ng sagot. Hinila ko si Enzo patayo. Wala kaming bitbit na maleta. Wala akong dalang pera. Ang tanging suot ko ay ang aking maruming apron at pambahay na damit. Paglabas namin ng pinto, sinalubong kami ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay o baka pinagtatawanan kami. Ang hangin ay humahampas sa aming mga katawan na parang latigo. Ang mabigat na gate na bakal ay padabog na isinara ng gwardiya sa likuran namin, na para bang kami ay mga kriminal na pinalalaya. Basang-basa na kami sa loob lamang ng ilang segundo. Nanginginig si Enzo sa ginaw at nang hawakan ko ang noo niya, napansin kong mainit siya. Nilalagnat ang anak ko. Lumingon ako sa bahay na naging kulungan ko sa loob ng 1 dekada. Mula sa malaking bintana ng dining room, natatanaw ko ang mainit na ilaw ng chandelier. Nakikita ko ang anino nila na nagtatawanan. Marahil ay ipinagdiriwang ang pagkawala ng basura sa kanilang buhay. Sila ay nasa liwanag, busog at mainit. Kami ay nasa dilim, gutom at nilalamig. Mama, hikbi ni Enzo, ang nangipin ay nagngangalit sa lamig. Saan na po tayo pupunta? Uwi na tayo, Mama. Please. Hinubad ko ang aking apron at ipinatong ito sa ulo ni Enzo para kahit paano ay mabawasan ang patak ng ulan sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pilit na ipinapasa ang natitirang init ng katawan ko sa kanya kahit na ang puso ko ay nagyayelo na. Hindi na yon ang bahay natin, anak. Bulong ko, habang ang luha ko ay sumasama sa ulan na dumadaloy sa aking pisngi. Maghahanap tayo ng bago, yung walang nang aapi sa atin. Pero sa loob-loob ko, habang nakatayo kami sa gilid ng madilim na kalsada at walang ni isang sasakyan ang humihinto, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa isip ko, mas malakas pa sa kulog. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko at sinalo para sa lalaking yon, bakit ako pa ang naiwan dito sa ulan, basag at nag-iisa?
Tila walang katapusan ang buhos ng ulan na humahampas sa sementadong kalsada ng Maynila. Bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa loob. Yakap-yakap ko si Enzo na ngayon ay nanginginig na sa taas ng lagnat. Ang kanyang munting katawan ay parang bolang apoy laban sa aking basang dibdib. Sinubukan kong pumara ng taxi. Isang dilaw na sasakyan ang dahan-dahang lumapit. Ngunit nang makita ng driver ang aming itsura, basang-basa, walang dalang maleta, at mukhang mga pulubi, agad niyang pinaharurot ang sasakyan palayo. Ang talsik ng putik mula sa gulong nito ay humaplit sa aking binti. Dagdag na insulto sa sugatan kong pagkatao. Wala kaming choice. Kinailangan naming maglakad. Ang mga paa ko, na sanay sa malambot na carpet ng mansyon ng mga Valverde, ay ngayoy tinatahak ang magaspang at madulas na bangketa patungo sa Divisoria. Ito lang ang lugar na naaalala ko. Ito ang lugar kung saan ako lumaki bago ako naging Mrs. Valverde, at sa pakiramdam ko, ito rin ang lugar kung saan ako mamamatay. Narating namin ang isang maliit na pawn shop sa gilid ng rekto na bukas pa kahit 10 oras na ng gabi. Ang ilaw sa loob ay aandap-andap at ang rehas na bakal sa bintana ay nagpapahiwatig ng panganib. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Ito na lamang ang natitirang bagay na nag-uugnay sa akin kay Damon. Ang ginto ay kumislap sa ilalim ng ilaw, tila nangungusap, tila nagpapaalala ng mga pangakong napako. 2,000 lang to, sabi ng matandang lalaki sa likod ng rehas, ni hindi man lang tumitingin sa akin. Ang boses niya ay walang emosyon, parang isang makina. Kuya, please naman, pakiusap ko. Garalgal na ang boses. Diamond yan. Galing yan sa jewelry shop ng mga Valverde. Pangkain lang at gamot ng anak ko. Ibinalibag niya ang singsing sa metal na tray. Ang tunog ng ginto na tumama sa bakal ay parang tunog ng aking huling pag-asa na nabasag. 2,000. Take it or leave it. Maraming peke ngayon. Wala akong nagawa. Tinanggap ko ang pera. 2 pirasong papel na kapalit ng 10 taon ng aking buhay at pag-ibig. Bumili ako ng paracetamol at isang pakete ng Skyflakes sa pinakamalapit na tindahan. Ang natirang barya ay itinago ko ng mahigpit sa bulsa ng aking basang pantalon. Naghahanap kami ng masisilungan. Nakakita ako ng isang maliit na espasyo sa ilalim ng hagdan ng isang saradong bodega. Ang sahig ay basa at maputik. Ang hangin ay amoy halo-halong ihi, nabubulok na gulay at kanal. Ito ang aking bagong realidad. Mula sa air-conditioned na kwarto na may scent diffuser ng lavender, ngayon ay kayakap ko ang baho ng estero. Kumuha ako ng mga itinapong karton at inilatag iyon sa sahig. Pinaupo ko si Enzo at pinainom ng gamot. Mama, gutom po ako. Mahinang daing ni Enzo. Binuksan ko ang pakete ng biskit. Hati kami sa laman, pero ibinigay ko sa kanya ang halos lahat. Pinanood ko siyang kumain. Ang bawat nguya niya ay parang tinik sa lalamunan ko. Ang anak ng isang Valverde kumakain ng tuyong biskwit sa gilid ng kalsada habang ang ama niya ay nagpapakasasa sa steak at wine kasama ang kabit. Biglang huminto si Enzo sa pagnguya. Hinati niya ang natitirang maliit na piraso ng biskwit at iniabot sa akin ang kalahati. Ang kanyang mga mata, kahit mapungay sa lagnat, ay punong-puno ng pagmamahal. Mama, eat, bulong niya. Kailangan mo ng lakas para buhatin mo ako. Tinanggap ko ang biskwit. Ang lasa nito ay maalat. Hindi dahil sa asin, kundi dahil sa mga luhang tahimik na dumadaloy sa aking mukha at pumatak sa aking pagkain. Niyakap ko siya ng mahigpit, idinuduyan sa aking bisig habang ang mga daga ay naghahabulan sa di kalayuan. Ang tunog ng kanilang matitinis na huni ay nagsilbing oyayi sa aming unang gabi sa impyerno. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit na inaalala ang init ng kalan sa kusina
para labanan ng ginaw, ngunit ang kapayapaan ay mailap sa lugar na ito. Naramdaman ko na lang ang isang marahas na paghablot sa aking bulsa. Nagising ang diwa ko, isang anino ng lalaki ang tumatakbo palayo. Hawak ang natitira naming pera. Ang pambili namin ng agahan, ang pambili ng susunod na gamot ni Enzo. Huwag! Parang awa mo na, sigaw ko. Tumayo ako para habulin siya, ngunit ang katawan ko ay bumigay. Ang pagod, gutom at stress ay nagsama-sama para hilahin ako pababa. Umikot ang paningin ko. Ang madilim na eskinita ng Divisoria ay tila lumulunok sa akin ng buo. Ang huling narinig ko ay ang iyak ni Enzo na tinatawag ang pangalan ko bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang isang malamig at mabahong likido na humampas sa aking mukha. Napasinghap ako, habol ang hininga habang ang tubig kanal ay tumutulo sa aking ilong at bibig. Ang amoy ay nakakasulasok. Sa aking harapan, sa malabong liwanag ng umaga, nakatayo ang isang matandang babae na may hawak na timba. Ang mukha niya ay puno ng rahas at ang mga mata niya ay walang awa. Hoy babae! Ang boses ng matanda ay garalgal at matalas, parang yero na kinakaskas sa semento. Anong akala mo sa pwesto ko, hotel? Lumayas ka dyan bago kita buhusan ng kumukulong mantika. Ang lamig ng maruming tubig na tumamipis sa aking mukha ay tila gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Nasilaw ako sa sinag ng araw na pilit sumisiksik sa pagitan ng mga yero at ang unang bumungad sa akin ay ang matalim na tingin ng isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti at magulo, tila pugad ng ibon na matagal nang iniwan, at ang kanyang apron ay puno ng mantsa na parang mapa ng libu-libong lutuing dumaan sa kanyang mga kamay. Ito si Aling Rosario, ang may-ari ng karinderyang tinulugan namin sa labas, at mukhang hindi siya natutuwa sa nakikita niya. Akala mo ba resort ito? Ang boses niya ay malat at gasgas, parang kalsadang hindi na aspalto. Ginawa niyo pang higaan ang harap ng tindahan ko. Layas! Bago ko kayo buhusan ng kumukulong mantika. Dagli akong bumangon, kahit na umiikot pa ang paningin ko dahil sa gutom at pagod. Iniharang ko ang aking sarili kay Enzo na mahimbing pa ring natutulog sa karton. Nanginginig sa sisa ng lagnat. Ang amoy ng kanal at ang pait ng aking sitwasyon ay bumara sa aking lalamunan. Sorry po. Pasensya na po, Nay, ang sabi ko. Pilit na pinatatag ang boses kahit nangangatog ang aking tuhod. Wala lang po kaming mapuntahan kagabi. Aalis na po kami. Gigisingin ko lang ang anak ko. Akma na sana akong gisingin si Enzo nang biglang bumukas ang munting mata ng aking anak. Kahit na maputla at may sinat, tumayo siya at humarang sa pagitan ko at ng matanda. Itinaas niya ang kanyang maliliit na kamay na para bang kaya niyang sanggahin ang galit ng mundo para sa akin. Please po, Lola. Ang tinig ni Enzo ay mahina, ngunit buo. Don't hurt my mama. She's tired. Wala po kaming house. I'm hungry po. Pero okay lang, huwag niyo lang po palayasin si mama. Natigilan ng matanda. Ang kanyang mukha, na kanina ay parang bato sa tigas, ay bahagyang lumambot nang tingnan niya ang bata. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa akin. Mula sa magulo kong buhok, sa suot kong damit na pangmayaman, ngunit puno ng putik, hanggang sa aking mga paa na puro sugat. Tila binabasa niya ang buong kwento ng buhay ko sa isang tingin lang. Bumuntong hininga siya ng malalim. Isang tunog na parang pagod na makina. Itinuro niya ang likod ng kanyang karinderya. Nakikita mo iyan? Tanong din niya. Nakaturo sa isang bundok ng mga hugasing pinggan, kaldero, at kawali na tila ilang araw nang nakatambak. Ang sebo ay namuuna at ang amoy ay nakakasulasok. Wala akong dishwasher,
Lumayas ang katulong ko kahapon dahil hindi kinaya ang ugali ko. Kung gusto ninyong kumain, linisin mo yan. Lahat yan. Isang oras. Isang oras? Ang dami ng hugasin ay pang isang batalyon. Pero nang marinig ko ang pagkalam ng sikmura ni Enzo, nawala ang lahat ng duda ko. Gagawin ko po. Sagot ko agad. Itinali ko ang aking buhok. Wala akong gloves. Ang sponge ay lumana at manipis. Binuksan ko ang gripo at ang tubig ay nagyeyelo sa lamig. Humahalo sa sebo at dumi. Sinimulan ko ang pagkuskos. Bawat plato ay parang isang laban. Ang mga kuko ko, na dati laging nakamanicure at pinapahiran ng lotion, ngayon ay nababaon sa dumi. Ang sabon ay matapang at humahapdi sa mga sugat na natamo ko noong nakaraang gabi. Ngunit hindi ko ininda. Sa bawat kuskos, inaalala ko ang mga salita ni Doña Celestina. Hampas lupa, walang kwenta, palamunin. Hindi ako palamunin. Ang mga kamay na ito ang magbubuhay sa anak ko. Binilisan ko ang kilos. Ang tunog ng mga pinggan na nagkikiskisan at ang agos ng tubig ang tanging musika sa aking pandinig. Pawis na pawis ako kahit malamig ang tubig. Ang likod ko ay parang mababali. Pero hindi ako huminto hanggang sa ang huling kawali ay kumintab na parang salamin. Eksaktong 1 oras. Tapos na. Lumabas si Aling Rosario. May bitbit na 2 mangkok ng mainit na lugaw na may itlog. Ibinaba niya iyon sa mesa ng padabog. Pero ang usok nito ay parang yakap ng langit. Agad na kumain si Enzo. Ang bawat subo ay puno ng pasasalamat. Napatingin ako sa mga tirang gulay at buto ng manok sa gilid ng lababo. Sayang, pwede pa itong maging stock. Dahil sa silakbo ng damdamin at pasasalamat, nagpaalam ako kay Aling Rosario na gamitin ang mga ito. Hindi siya umimik, nakatingin lang. Nagluto ako. Isang simpleng sabaw gamit ang mga pinagtabasan. Inilagay ko ang lahat ng natutunan ko, lahat ng lungkot ko, lahat ng pait na nararamdaman ko sa bawat hiwa at timpla. Nang matapos, inalok ko ito sa kanya bilang pasasalamat. Tikman niyo po, Nay. Salamat sa pagkain. Sabi ko nang may pagpapakumbaba. Kinuha niya ang kutsara, sumandok at tinikman. Tahimik ang buong paligid habang hinihintay ko ang kanyang reaksyon. Inakala kong mapapangiti siya o tatango man lang. Ngunit bigla niyang ibinuga ang sabaw sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko. Ang sabaw na pinaghirapan ko, nasa semento na. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Ang kanyang mukha ay puno ng dismaya. Basura, ang mariin niyang sabi. Ang tabang, ang pait. Alam mo kung ano ang lasa nito? Lasang awa sa sarili. Self-pity. Natigilan ako. Pakiramdam ko ay sinampal ako sa 2 pagkakataon. Nagluluto ka hindi para busugin ang kakain, kundi para humingi ng damay. Pagpapatuloy niya, habang nagpupunas ng bibig gamit ang likod ng kanyang palad. Ang tunay na pagkain, nagbibigay ng lakas. Ang niluto mo, nakakahawa ng kalungkutan. Kung ganyan ka magluto, huwag ka nang humawak ng sandok sa kusina ko. Napatungo ako. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Pula, maga, at puno ng maliliit na hiwa mula sa steel wool. Dati, ikinahihiya ko kapag nagkakasugat ako dahil magagalit ang biyenan ko na pangit tingnan ang kamay ko kapag nagsisilbi sa mga bisita. Pero ngayon, habang tinititigan ko ang mga sugat na ito, wala akong naramdamang hiya. Ito ang mga kamay na naglinis ng bundok ng dumi para makakain ng anak ko. Ito ang mga kamay na hindi sumuko kahit masakit. Pangit man sa paningin ng iba, pero ito ang sandata ko ngayon. Napansin kong tumalikod na si Aling Rosario, pero bago siya pumasok sa kanyang kwarto, nahagip ng mata ko ang pagtigil niya sa tapat ng isang lumang estante. May dinampot siyang isang maliit na picture frame na nakataob. Tinitigan niya iyon ng matagal. At sa refleksyon ng salamin sa dingding, nakita ko ang lungkot na dumaan sa kanyang mukha. Isang lungkot na pamilyar. Parang nakita ko na sa mga mata ng biyenan kong lalaki bago siya namatay.
Binalik niya ang litrato ng padabog at muling humarap sa akin. May dala siyang isang sako ng sibuyas at isang lumang kutsilyo na tila hindi na nahasa ng ilang taon. Ibinagsak niya ang sako sa harapan ko. Ang bigat nito ay yumanig sa sahig na kahoy. Dito kayo matutulog sa bodega? Sabi niya. Ang tono ay wala pa ring lambing. Pero may kapalit. Bago mag-umaga, gusto kong mahiwa ang lahat ng sibuyas na yan. Julian cut. At ito ang kondisyon. Bawal ang luha. Kapag nakita kitang umiyak dahil sa hapdi, ibig sabihin, mahina ka pa. Walang puwang ang mahihina sa kusina ko. Tapusin mo yan bago sumikat ang araw. Tumalikod na si Aling Rosario at pumasok sa kanyang kwarto. Ang kalampag ng pagsara ng pinto ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa pagitan ko at ng sako ng sibuyas. Naiwan akong nakatayo. Hawak ang kutsilyong tila bakal na kinalimutan na ng panahon. Mapurol ang talim nito, tadtad ng kalawang sa hawakan, at parang nananadya sa bigat ng trabahong naghihintay. Tiningnan ko ang bundok ng sibuyas. Ito ang unang pagsubok. Hindi lang ito tungkol sa paghihiwa. Ito ay tungkol sa pagtibag niya sa natitira kong pride. Umupo ako sa isang mababang bangkito. Sinimulan kong balatan ang unang sibuyas. Ang balat nito ay manipis at madaling mapunit. Parang ang buhay ko ngayon, isang pitik lang, sira na. Nang hiwain ko ang laman, agad na sumingaw ang matapang na amoy. Kumapit ito sa ilong ko. Gumapang papunta sa mga mata ko na parang usok na naghahanap ng butas. Humapdi agad ang mga mata ko. Kusang namuo ang luha sa gilid ng aking mga pilik mata. Nagbabadyang pumatak. Huwag! Utos ko sa sarili ko. Huwag kang iiyak. Kumurap ako ng mabilis. Tumingala ako sa kisame na may sapot ng gagamba para pigilan ang pagbagsak ng tubig. Kung iiyak ako ngayon, matatalo ako. Kung iiyak ako, mapapalayas kami ni Enzo. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Ang kalsada sa labas ay puno ng panganib at ang batang natutulog sa karton sa di kalayuan ay umaasa sa akin. Ipinagpatuloy ko ang paghihiwa. Dahil mapurol ang kutsilyo, kailangan kong diinan ang bawat hiwa. Dumulas ang hawakan sa palad kong puno pa ng sugat mula sa steel wool kanina. Ang hapdi ng sibuyas ay humalo sa hapdi ng mga sugat sa kamay ko. Lumilikha ng isang pisikal na sakit na halos magpamanhid sa akin. 1, 2, 10 sibuyas, 100. Sa kalagitnaan ng gabi, ang kusina ay napuno ng amoy ng sibuyas na nakamamatay sa tapang. Nanlalabo na ang paningin ko, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa iritasyon. Gusto kong humagulgol. Gusto kong ibato ang kutsilyo at sumigaw sa galit dahil sa inhustisya ng lahat. Bakit ako nandito? Bakit ako naghihiwa ng sibuyas sa isang maduming karinderya habang si Vanessa ay natutulog sa kama ko? Suot ang seda kong pantulog, katabi ang asawa ko. Pero nang lumingon ako kay Enzo, na mahimbing na natutulog kahit sa matigas na sahig, na-realize ko ang isang bagay. Ang mga luhang iniyak ko para kay Damon ay walang dinala, kundi sakit. Ang mga luhang ito, ang luha mula sa sibuyas, ay may kapalit. Ito ang maglalagay ng pagkain sa tiyan ng anak ko. Ito ang magbibigay ng bubong sa amin ngayong gabi. Kaya't pinili kong huwag pumikit. Hinayaan kong humapdi ang mga mata ko hanggang sa manuyot ito. Pinilit kong maging manhid. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa chopping board ay naging ritmo ng aking bagong puso. Matigas, paulit-ulit at hindi humihinto. Sumikat ang araw na ang mga daliri ko ay namamanhid at kulay ube na sa mantsa ng sibuyas. Ang bunton ng hiniwang sibuyas ay parang maliit na bundok ng tagumpay sa aking harapan. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Aling Rosario. Suot pa rin ang kanyang masungit na mukha. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Sinuri niya ang mga hiwa. Kumuha siya ng isang piraso. Tiningnan kung pantay ang julienne cut at inamoy ito.
Kinabahan ako. Pigil ang hininga ko habang hinihintay ang kanyang hatol. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ko ay pula at maga sa iritasyon. Pero tuyo ang aking pisngi. Walang bakas ng luhang pumatak. Hindi pantay ang iba. Puna niya. Sabay bato ng piraso. Pabalik sa palanggana. Pero pwede na sa lugaw. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kalan. Magsaing ka na. Kapag gising ng bata, pakainin mo. Pagkatapos, itatapon mo ang basura sa kanto. Huwag kang aasa na may sweldo ka ngayong linggo. Pagkain at matutulugan lang ang bayad ko sa'yo hanggang sa matuto kang magluto nang hindi nilalagyan ng kadramahan ang sabaw. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ito papuri, pero isa itong permiso. Permiso na mabuhay pa ng isa pang araw. Habang nagsasaing ako, napatingin ako sa labas ng bintana ng karinderya. Ang abalang kalye ng Divisoria ay nagsisimula ng magising. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, may napansin akong isang lalaking nakasuot ng sombrero na nakatayo sa gilid ng poste, nakatingin ng diretso sa pwesto namin. Hawak niya ang kanyang telepono na parang may kinukuhanan ng litrato. Kinabahan ako bigla. Hindi siya mukhang tagapalengke. Malinis ang suot niya. Nang magtama ang paningin namin, mabilis siyang tumalikod at naglaho sa dagat ng mga tao. Napahawak ako sa dibdib ko. Akala ko ba ay tinapon na nila kami? Akala ko ba ay wala na kaming halaga? Bakit pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid pa rin sa bawat galaw namin? Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tapusin kung ano man ang natitira sa amin. Ang kusina ni Aling Rosario ay hindi lamang isang lugar ng pagluluto. Para sa akin, isa itong pandayan kung saan sinusubok ang tibay ng aking kaluluwa. Araw-araw, ang init mula sa lumang kalan ay tila humahalo sa init ng panahon. Lumilikha ng isang impyernong kailangan kong suungin upang mabuhay. Lumipas ang mga linggo na parang usad pagong. Ang aking mga kamay na dati sanay sa paghawak ng mamahaling kubyertos at pag-aayos ng bulaklak ay unti-unting nagbago. Kumapal ang mga kalyo sa aking palad. Napuno ng maliliit na paso ang aking mga braso mula sa tumatalsik na mantika. Ngunit sa bawat peklat na nadaragdag, naramdaman ko ang unti-unting paglalaho ng maris na mahina at iyakin. Isang tanghali, habang naghihiwa ako ng karne ng baboy, narinig ko ang boses ng announcer mula sa radyo ng kabilang pwesto. Ang balita ay tungkol sa kasal ng taon. Ang mga pangalan ay tumagos sa ingay ng palengke at diretso sa puso ko. Damon Valverde at Vanessa Chua. Natigil ang kutsilyo sa ere. Sabi ng announcer, ang reception ay gaganapin sa pinakamahal na hotel sa Makati. Ang wedding gown daw ni Vanessa ay gawa ng isang sikat na designer sa Paris at ang singsing ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang pinakikinggan ko ang karangyaan ng kanilang pagdiriwang, tiningnan ko ang sarili ko. Suot ko ang kupas na t-shirt, pawisan, at amoy bawang. Ang anak ko ay nag-aaral sa public school na siksikan, gamit ang mga lumang notebook na hiningi ko lang sa kapitbahay. Sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit. Ang perang winawaldas nila para sa isang gabi ng pagpapasikat ay galing sa kumpanyang tinulungan kong palaguin at galing sa kinabukasan na ninakaw nila kay Enzo. Hoy Maris! Ang sigaw ni Aling Rosario mula sa counter ay bumasag sa aking pagtulala. Tutunganga ka na lang ba dyan? Sunog na ang bawang. Bumalik ako sa realidad. Sa halip na umiyak, ibinuhos ko ang lahat ng puot ko sa paghihiwa. Bawat hiwa ay mabilis, pulido, at puno ng diin. Kung hindi ko kayang saktan ang mga taong sumira sa akin ngayon, gagalingan ko na lang dito. Lulutuin ko ang galit ko hanggang sa maging itong kapaki-pakinabang. Nang hapong iyon, umuwi si Enzo galing sa eskwela. Ang puti niyang polo uniform ay may bahid ng putik sa likod at ang kanyang mga mata ay mapula. Halatang galing sa iyak. Agad ko siyang nilapitan
at lumuhod para magpantay ang aming mga mukha. Anak, anong nangyari? Nadapa ka ba? Umiling si Enzo. Pinipigilan ng hikbi. Tinulak po ako ng mga kaklase ko, Mama. Sabi nila, amoy palengke raw ako. Sabi nila, pulubi raw tayo kaya wala akong bagong bag. Parang dinudurog ang puso ko. Gusto ko siyang yakapin at sabihin, aalis na kami dito. Na ibabalik ko siya sa private school kung saan air-conditioned ang room at mababango ang mga kaklase. Pero hindi ko pwedeng ipangako ang hindi ko kayang ibigay. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Enzo, makinig ka sa akin. Ang amoy ng palengke ay amoy ng marangal na trabaho. Hindi tayo nagnanakaw. Hindi tayo nanloloko ng ibang tao. Mas mabuti ng amoy sibuyas at bawang kaysa amoy pabango pero bulok naman ang ugali. Pinunasan ko ang putik sa damit niya. Huwag kang yumuko dahil lang mahirap tayo ngayon. Ang tunay na yaman, anak, ay nasa tapang mong harapin ang mundo kahit mahirap. Naiintindihan mo? Tumango si Enzo at niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, nangako ako sa sarili ko. Babawiin ko ang lahat para sa'yo, anak. Hindi man ngayon, pero darating ang araw na sila naman ang yuyuko sa atin. Kinabukasan, sinubukan kong lutuin ulit ang sinigang na nilait ni Aling Rosario noong unang araw. Pero ngayon, iba na ang timpla ko. Hindi na ako naglagay ng sobrang asim para lang matakpan ng pait. Balanse na. Ang asim ng sampalok ay nandoon para magbigay buhay, hindi para manakit ng lalamunan. Ang karne ay pinalambot ko ng husto sa mahinang apoy, tulad ng pagpapalambot ng Diyos sa matigas kong puso. Inihain ko ito kay Aling Rosario. Tahimik ang buong karinderya habang humihigop siya ng sabaw. Ang bawat sandali ay tila hinihila ng pagkahaba-haba. Ibinaba niya ang kutsara. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, wala ang pamilyar na kunot sa kanyang noo. Pwede na, ang tipid niyang sabi. Hindi na lasang luha, lasang tapang na. Iyon lang ang sinabi niya. Pero para sa akin, parang nanalo na ako ng gintong medalya. Nang ibigay niya sa akin ang kakarampot na sweldo ko ng gabing iyon, pakiramdam ko ay hawak ko ang milyon. Dumiretso ako sa tindahan at bumili ng isang bagong lapis, isang Mongol pencil na matagal nang hinihiling ni Enzo dahil pudpud na ang gamit niya. Nang iabot ko ito sa kanya, nagliwanag ang mukha ng anak ko na parang binigyan ko siya ng pinakamahal na laruan sa mundo. Thank you, Mama! Sigaw niya at hinalikan ako sa pisngi. Niyakap ko siya. Habang nakaupo kami sa sahig ng bodega, pinapanood siyang magsulatas sa likod ng lumang resibo. Ito ang golden moment ko. Wala kaming kuryente, kandila lang ang gamit namin. Pero ang nangiti ng anak ko ay sapat na para magliwanag ang madilim kong mundo. Masaya kami. Kahit sandali lang. Pero ang kaligayahan sa Divisoria ay laging may kapalit na kaba. Napansin ko na naman ang lalaking iyon. Si Julian Ferrer. Ilang araw na siyang pabalik-balik sa karinderya. Umu-order ng kape pero hindi naman ininom. Palagi siyang nakatingin kay Aling Rosario at minsan ay pasimpleng nagtatanong sa mga kapitbahay tungkol sa nakaraan ng matanda. Ano ang kailangan niya? Kalaban ba siya? O may dala siyang balita na magbabago ng lahat? Hindi ko na naitanong ang sagot dahil biglang nagkagulo ang paligid. Ang tahimik na gabi ay binasag ng malalakas na sigawan. Nayanig ang lupa sa bigat ng mga dumarating na truck. Ang mga tao ay nagtakbuhan, bit-bit ang kani-kanilang mga paninda at anak. Demolition! Demolition! Papasukin nila ang lugar! Sigaw ng isang kapitbahay habang kinakalampag ang aming pinto. Nataranta ako. Agad kong binuhat si Enzo na nanginginig sa takot. Lumabas si Aling Rosario. Hawak ang kanyang sandok na parang espada, handang makipagpatayan para sa kanyang karinderya. Ang mga tauhan ng demolition team ay nakauniforme, may hawak na malalaking maso at shields, walang pakialam sa iyak ng mga residente. Sa gitna ng kaguluhan at alikabok,
Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kabilang kalsada. Ito ay isang mamahaling SUV na hindi nababagay sa dumi ng Divisoria. Bumaba ang bintana sa likuran. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, nakita ko ang mukha ng demonyo. Si Doña Celestina. Nakasuot siya ng eleganteng damit, marahil ay galing sa resepsyon ng kasal ng anak niya. Nakatingin siya sa akin, o mas tamang sabihin, nakatingin siya sa amin na parang mga ipis na tinataboy ng pest control. Isang manipis at malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, bago muling tumaas ang bintana ng sasakyan. Kasabay ng pagsara ng bintana ay ang paghampas ng unang maso sa dingding ng karinderya ni Aling Rosario. Wasak. Sa gitna ng mga guho ng aming munting karinderya, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa lugar na ito. Ang tunay na kahulugan ng pamilya. Akala ko ay tapos na kami ni Aling Rosario ng gabing iyon. Akala ko ay matutulog kami sa kalsada habang pinagtatawanan kami ni Doña Celestina mula sa kanyang turing-garing. Ngunit nagkamali ako. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, dumating sila. Ang mga tricycle driver na suki namin sa lugaw, ang mga kargador na madalas utang ang tanghalian, at ang mga labandera na nagbibigay ng tirang gulay. May dala silang mga lumang yero, pako at martilyo. Walang nag-utos sa kanila. Ang ingay ng pagpupukpok at paglalagare ay naging himig ng pag-asa na pumawi sa katahimikan ng aming kawalan. Ang bawat pukpok ng martilyo ay tila sinasabing hindi kami nag-iisa. Pinanood ko silang itayo muli ang dingding na winasak ng mga tauhan ng Valverde. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa mansyon, ang bawat ngiti ay may presyo. Dito sa Divisoria, ang tulong ay walang hinihintay na kapalit. Huwag ka nang umiyak dyan, Maris, aming sita ni Aling Rosario habang inaayos ang kanyang mga kaldero na milagrosong nakaligtas. Kung gusto mong bumawi sa kanila, sumali ka sa patimpalak mamaya. May premyong cash ang Barangay Food Fest. Kailangan natin ng puhunan. Tama siya. Hindi sapat ang luha. Kailangan ko ng aksyon. Ang plaza ng barangay ay puno ng tao nang dumating kami. Mainit, siksikan, at amoy pawis na humahalo sa amoy ng ihaw-ihaw. Ang aking kalaban ay si Chef Marco, isang sikat na head chef ng isang hotel na pag-aari ng mga Valverde. Nang makita niya ako, isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang inaayos niya ang kanyang makikinang na kagamitan at mga imported na sangkap, truffle oil, wagyu beef, at saffron. Ang dala ko lang ay ang luma at maitim na palayok ni Aling Rosario at mga sangkap na galing sa palengke, sariwang hipon, kangkong, at mga kamatis na pinalambot ng kamay. Nagsimula ang oras. Ang paligid ay naging malabo sa paningin ko. Ang tanging malinaw lang ay ang aking kalan. Habang abala si Chef Marco sa paggawa ng kanyang deconstructed sinigang gamit ang molecular gastronomy, ako ay bumalik sa ugat. Hinayaan kong kumulo ang sabaw. Nang dahan-dahan, dinurog ko ang mga kamatis gamit ang aking sandok hanggang sa lumabas ang natural nitong kulay at asim. Ang bawat patak ng pawis na tumutulo sa aking noo ay sumasama sa init ng apoy. Hindi lang ito basta luto. Ito ang kwento ko. Ang asim ay ang pait ng pagtataksil ni Damon at Vanessa. Ang anghang ng siling haba ay ang galit na nararamdaman ko kay Celestina at ang init ng sabaw. Ito ang yakap na ipinagkait nila sa akin at sa aking anak. Nang ihain ang mga pagkain, namangha ang mga hurado sa ganda ng presentasyon ni Chef Marco. Mukha itong painting sa plato. Ngunit nang tikman nila ito, tumango lang sila. Masarap, pero walang kaluluwa. Pagkatapos ay inihain ko ang aking sinigang na hipon sa sampalok. Walang palamuti,
Mainit pa ito at umuusok sa simpleng mangkok. Nang sumandok ang head judge, isang matandang food critic na kilala sa pagiging masungit, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nanatili siyang nakapikit ng matagal. Nang imulat niya ang mga ito, may namuong luha sa gilid ng kanyang mata. Naalala ko ang nanay ko. Garalgal na sabi ng hurado. Ang lasang ito ang lasa ng pag-uwi. Sa sandaling iyon, alam kong nanalo na ako. Hindi dahil sa tropeo o pera, kundi dahil napatunayan kong ang puso ko ay hindi nila kayang durugin. Nang tawagin ang pangalan ko bilang kampeon, niyakap ako ni Enzo ng mahigpit sa biwang. Ang palakpakan ng mga taong hindi ko kaano-ano, pero tinanggap ako, ay mas matamis pa kaysa sa anumang papuri na natanggap ko sa high society. Umakyat ako sa entablado, hawak ang mikropono na bahagyang nanginginig sa aking kamay. Tumingin ako sa direksyon ni Chef Marco na ngayon ay nakayuko sa hiya. Ang ulam na ito ay may lasa ng luha. Panimula ko, ang boses ko ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Pero ang huling lasa nito ay pag-asa. Sa lahat ng mga babaeng nawalan, nadapa, at inakalang wala na silang halaga. Ang tagumpay na ito ay para sa inyo. Ang kusina ang ating sandata at ang pagmamahal ang ating sikretong sangkap na hinding-hindi mabibili ng kahit sinong mayaman. Bumaba ako ng entablado na parang lumulutang. Sa gilid ng karamihan, isang lalaki ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng simpleng polo barong, pero ang tindig niya ay iba sa mga taga roon. Si Julian Ferrer. Inabutan niya ako ng isang panyo at ang kanyang calling card. Congratulations, Mrs. Valverde. O dapat ko bang sabihing Miss Orellano? Ang boses niya ay mababa at seryoso. Napanood ko ang ginawa mo. Hindi lang sa pagluluto. Alam ko ang ginawa ni Celestina sa pondo ng Charity Foundation. At higit sa lahat, alam ko kung sino talaga si Aling Rosario sa buhay ng pamilya ng asawa mo. Kung handa ka ng lumaban gamit ang higit pa sa sandok, tawagan mo ako. Bago ako makasagot, naramdaman ko ang pag-vibrate ng mumurahing cellphone na nabili ko kanina gamit ang napanalunan ko. Isang unknown number ang tumatawag. Sinagot ko ito. Inaasahang baka isa sa mga supplier ng palengke. Hello? Congratulations, Bess. Nanigas ang buong katawan ko. Ang boses na yon. Matamis, malambing, pero puno ng lason. Si Vanessa. Ang tunog ng kanyang boses ay tila yelong gumapang sa aking gulugod sa gitna ng mainit na gabi. Balita ko, nanalo ka ng kaunting barya. Patuloy niya at naririnig ko ang tunog ng kristal na baso sa background. Marahil ay umiinom siya ng champagne. Pero Maris, mag-ingat ka. Masyadong magulo ang Maynila. Ang daming sasakyan sa kalsada. Lalo na sa tapat ng eskwelahan ni Enzo tuwing uwian. Napahigpit ang hawak ko sa telepono hanggang sa mamuti ang aking mga knuckles. Lumingon ako agad kay Enzo na masayang kumakain ng ice cream ram kasama si Aling Rosario ilang metro ang layo. Subukan mong galawin ang anak ko, Vanessa. Bulong ko, ang boses ko ay nanginginig sa pinaghalong takot at puot. Papatayin kita. Tumawa lang siya ng mahina. Isang tawa na parang tunog ng barya na nahulog sa sahig. Oh, Maris, hindi naman ako ang gagawa. Aksidente lang ang tawag doon. Stay poor, hampas lupa, bagay sa'yo. Namatay ang tawag. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kasiyahan, ngunit ang mundo ko ay biglang tumigil at namatay. Ang lahat ng ilaw. Tinitigan ko ang aking anak na tumatawa. Walang kamalay-malay na may nakatutok na patalim sa kanyang leeg mula sa malayo. Halos liparin ko ang distansya mula sa plaza patungo sa eskwelahan ni Enzo. Ang bawat hangin na pumapasok sa aking baga ay tila naging tinik sa sobrang bilis ng aking pagtakbo. Hindi ko nararamdaman ang pagod ng aking mga binti. Ang tanging nararamdaman ko ay ang nag-aalab na takot na bumabalot sa aking buong katawan. Ang boses ni Vanessa sa telepono ay parang sirang plaka na paulit-ulit na umiikot sa aking isipan.
Bawat salita ay isang banta na tumutusok sa aking puso. Pagdating ko sa gate ng paaralan, ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita ko si Enzo. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang kanyang bagong lapis. Ngunit hindi siya nag-iisa. May isang itim na sasakyan na nakahinto ng alanganin sa tapat niya. At ang bintana nito ay bahagyang nakabukas. Akma na sana akong sumigaw. Ngunit nakita kong may humarang sa pagitan ng sasakyan at ng aking anak. Si Julian Ferrer. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay matatag at protektado, habang nakatingin ng masama sa driver ng sasakyan. Ilang sandali pa, dahan-dahang umusad ang sasakyan at humarurot palayo. Nag-iiwan ng maitim na usok na humalo sa hangin ng hapon. Nang hina ang aking mga tuhod, napaluhod ako sa semento at niyakap si Enzo ng mahigpit. Tila sinusubukan kong ibalik siya sa loob ng aking sinapupunan kung saan ligtas ang lahat. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" tanong ni Enzo. Ang kanyang maliliit na kamay ay pinalis ang luha sa aking pisngi. Sabi ni Tito Julian, hinihintay lang daw nila ako. Tumingala ako kay Julian. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. "Hindi sila naghihintay, Enzo," mahinang sabi ni Julian sa akin. Sapat lang para ako ang makarinig. "Nagmamatyag sila. Buti na lang at sinundan kita agad pagkababa mo ng stage." Dinala namin si Enzo pabalik sa karinderya. Habang kumakain ang bata ng merienda sa isang sulok, naupo kami ni na Julian at Aling Rosario sa maliit na mesa sa kusina. Ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Inilabas ni Julian ang isang lumang folder mula sa kanyang bag. Ang papel ay naninilaw na sa kalumaan. "Maris, kaya ako lumalapit sa iyo at kay Aling Rosario ay dahil konektado ang kwento ninyong dalawa." Panimula ni Julian. Tiningnan niya ang matanda. "Lola Chayong, panahon na para malaman ni Maris ang totoo." Nanatiling tahimik si Aling Rosario. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinihimas ang hawakan ng kanyang tasa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagguho ng kanyang matapang na anyo. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng pagod at sugatan. Ang Valverde Spiced Roast Chicken, basag na tinig ni Aling Rosario. "Iyon ang nagpayaman sa pamilya ng asawa mo. Iyon ang pundasyon ng imperyo nila." Kumunot ang noo ko. "Opo, Nay." Sabi ni Celestina, heirloom recipe daw yon ng lola niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Aling Rosario. Tawa na walang halong saya, kundi puro sakit. "Heirloom?" Ninakaw nila yon sa akin. Ang kanyang pag-amin ay parang bombang sumabog sa katahimikan ng kusina. Ako ang head cook ng mga Valverde noong panahon ng ama ni Celestina. Bata pa ako noon, uto-uto, at umiibig. Naniwala ako sa mga pangako ng ama ni Damon. Ibinigay ko ang lahat, ang sikreto ng pamilya ko, ang mga sangkap na ako lang ang nakakaalam. Nang makuha na nila ang recipe at naging hit ito sa market, pinalayas nila ako. Pinaratangan akong nagnanakaw ng karne para may dahilan silang tanggalin ako nang walang bayad. Napatakip ako ng bibig. Ang kwento niya ay kwento ko rin. Ang parehong pamilya, ang parehong kalupitan, na ulit sa magkaibang henerasyon. "Kaya kita tinanggap, Maris, patiutuban diung." Patuloy ni Aling Rosario, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. "Noong nakita kitang basang-basa sa ulan, yakap ang apo ko, nakita ko ang sarili ko. Ipinangako ko noon na hindi ko hahayaan na manalo sila ulit." Hinawakan ni Julia ng kamay ko. "May sapat tayong ebidensya, Maris. Ang diary ni Aling Rosario, ang mga financial records na nakuha ko, at ang testimony mo tungkol sa money laundering ni Celestina. Pwede natin silang kasuhan. Pwede nating bawiin ang dapat sa inyo." Tiningnan ko ang folder. Isang pirma ko lang
Magsisimula na ang gera sa korte, isang mahaba, magastos, at maingay na laban. Tiningnan ko si Enzo na payapang nagdo-drawing. Tiningnan ko si Aling Rosario na mukhang nabunutan ng tinik pero pagod na pagod. Umiling ako ng dahan-dahan. Isinara ko ang folder. Attorney, tawag ko kay Julian. Kung lalaban tayo sa korte, gagamitin nila ang pera at impluwensya nila para baliktarin tayo. Gagawin nilang impyerno ang buhay ni Enzo. Ipapamukha nila sa media na masamang ina ako. So hahayaan na lang natin sila? Tanong ni Julian, may halong pagkadismaya. Hindi. Matatag kong sagot. Tumayo ako at naglakad papunta sa kalan kung saan kumukulo ang sabaw. Hindi ako lalaban sa paraang gusto nila. Lalaban ako sa paraang alam ko. Gusto nila ng pagkain? Pues, ipapakain ko sa kanila ang sarili nilang kasakiman. Sisiguraduhin kong sa bawat subo nila ng luto ko, maaalala nila ang mga taong tinapakan nila. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Julian, nilapitan ko si Aling Rosario na nakaupo sa harap ng salamin. Ang kanyang puting buhok ay buhol-buhol. Kumuha ako ng suklay at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Nagulat siya sa hipo ko, pero hindi siya umalis. Sinimulan kong suklayin ang kanyang buhok. Bawat hagod ay puno ng pag-iingat. Tila ba sinusuklian ko ang lahat ng tigas ng loob na ipinakita niya para patatagin ako. Ang kanyang buhok ay magaspang, tanda ng mga taon ng pagpapabaya sa sarili, pero sa ilalim ng aking mga daliri, nararamdaman ko ang paglambot ng kanyang tensyon. Salamat, Nay. Bulong ko. Hindi lang sa pagtuturo magluto. Salamat sa pagiging ina na hindi naging si Celestina sa akin. Nakita ko sa refleksyon ng salamin ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ni Aling Rosario. Hinawakan niya ang kamay kong may hawak na suklay at pinisil ito ng mahigpit. Wala kaming sinabing salita, pero sa katahimikang iyon, nabuo ang isang alyansa na mas matibay pa sa dugo. Nang makatulog na ang lahat, nanatili akong gising. Ang ilaw ng buwan ay tumatagos sa siwang ng dingding. Biglang umilaw ang cellphone ko sa dilim. Isang text message galing kay Damon. Binuksan ko ito at ang laman ay nagpaikot ng sikmura ko. Maris, lasing ako. Sorry. Ang tabang ng luto sa bahay. Walang lasa ang pagkain ni Vanessa. Miss na kita. Uwi ka na. Pinatay ko ang cellphone, ang kapal ng mukha. Hinahanap niya ako, hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil wala nang nagsisilbi sa kanya. Wala nang nagluluto ng paborito niya. Para sa kanya, isa lang akong kasangkapan na nawala sa kusina. Hindi ako nag-reply. Sa halip, ibinaling ko ang atensyon ko sa isang malaking sobre na iniwan ng isang courier kaninang hapon habang nag-uusap kami ni na Julian. Hindi ko ito napansin kanina dahil sa bigat ng mga revelasyon. Binuksan ko ang sobre. Ang papel ay makapal, may gold dust, at amoy mamahaling perfume. Invitation for bidding, catering services for the Valverde Group's 50th Golden Anniversary. Nanlaki ang mata ko. Ito na. Ito na ang pagkakataon. Ang tadhana na mismo ang naglalatag ng lamesa. Gusto nila ng engranding handaan para ipagmalaki ang kanilang tagumpay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking labi habang hinihimas ko ang imbitasyon. Tatanggapin ko ito. Papasok ako sa loob ng kanilang palasyo, hindi bilang alipin, kundi bilang reyna ng kusina na maghahain ng kanilang huling hapunan. Sigurado ka ba dito, Maris? Pasasukin mo ang sarili mo sa lungga ng mga leon. Ang pag-aalala sa boses ni Julian ay bumabalot sa maliit naming kusina habang pinapanood niya akong plansahin ang aking chef's jacket. Ang puting tela ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, malinis, matigas, at walang kahit isang gusot. Kabaligtaran ng magulo kong buhay noong nakaraang buwan. Tumigil ako sa pagpaplansa at tumingin sa kanya. Julian, hindi ako pupunta doon para magpaapi. Pupunta ako doon para maningil.
Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang lasa. Lumapit si Aling Rosario mula sa likuran. Bit-bit ang listahan ng menu na binuo namin magdamag. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghihiganti na matagal na niyang ibinaon. Hayaan mo siya, attorney. Ang garalgal na sabi ng matanda. Ang kusina ang teritoryo ni Maris. Sa loob ng 4 na sulok na yon, siya ang batas. Hayaan mong tikman nila ang luto ng taong tinapakan nila. Ang menu na inihanda namin ay hindi basta pagkain. Ito ay isang kwento. Lengua estofado, dila ng baka na pinalambot sa rich tomato sauce, simbolo ng matatamis na kasinungalingan na lumabas sa kanilang mga bibig. Bitter gourd salad na may vinaigrette upang ipaalala ang pait na idinulot nila. At ang main course, ang dinuguan na gagawin kong elegante gamit ang crispy pork belly. Itim na dugo, dumi, baho na tinatakpan ng sarap. Iyon ang pamilya Valverde. Nang dumating ang araw ng inspeksyon, nagmaneho ako patungo sa mansyon gamit ang lumang van na hiniram namin. Pagpasok ko sa pamilyar na gate, bumuhos ang mga alaala. Dito ako pinalayas habang umuulan. Dito nadapa si Enzo at walang tumulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakayuko. Bumukas ang gate, hindi dahil awa sila, kundi dahil kailangan nila ako. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng mga dati kong kasamahan sa bahay. Si Manang Fe, ang labandera, ay napatakip ng bibig nang makita ako. Sanay silang makita akong nakaduster, walang ayos at laging pagod. Ngayon, nakasuot ako ng puting chef's uniform na may burda ng pangalan ko sa dibdib, naka-makeup ng disente at nakataas ang noo. Ma'am Maris? Bulong ni Manang Fe, tila hindi makapaniwala. Chef Maris, pagtatama ko ng may ngiti, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umaabot sa mata. Nandito ako para sa trabaho, Manang Fe. Pakituro ang daan sa kusina, kahit alam kong kabisado ko pa rin ang bawat liko dito. Habang naglalakad ako sa malawak na hallway, naramdaman ko ang lamig ng aircon na tumagos sa aking balat. Ang amoy ng mansyon ay ganoon pa rin. Amoy expensive wax at stale perfume. Walang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Damon. Tumigil ang mundo ng ilang segundo. Pumayat siya. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at may itim na bilog sa ilalim. Tanda ng walang tulog at labis na pag-inom. Ang kanyang damit ay gusot, malayo sa damon, na laging plansado at mabango noon. Napatigil siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at nakita ko ang paghangang hindi ko nakita sa kanya noong mag-asawa pa kami. Maris? Ang boses niya ay paos. Humakbang siya palapit, aakmang hahawakan ang braso ko. Ikaw ba yan? You look beautiful. Umatras ako ng isang hakbang. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi lang pisikal, kundi isang bangin na hindi na niya matatawid kailanman. Mr. Valverde, ang formal kong bati. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Nandito ako bilang head ng catering service para sa anibersaryo ninyo. Please, huwag mong harangan ang daanan. May trabaho pa akong gagawin. Maris, please. Pagmamakaawa niya, ang amoy ng alak ay sumisingaw sa kanyang hininga. Loko-loko ako. Nagsisisi na ako. Ang gulo ng bahay. Si Vanessa, puro gastos lang ang alam niya. Walang nag-aasikaso sa akin. Bumalik ka na. Nakaramdam ako ng pandidiri. Hinahanap niya ako, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa convenience. Gusto niya ng katulong, hindi asawa. Ang Maris na kilala mo ay namatay na noong gabing pinalayas niyo siya sa ulan. Sagot ko ng diretsahan. Ang nasa harap mo ngayon ay ang babaeng babayaran niyo para pakainin kayo. Tinalikuran ko siya at dumiretso sa kusina. Pagpasok ko sa malawak na kusina, sinalubong ako
ng pamilyar na amoy ng stainless steel at spices. Dito ako dating umiiyak habang naghihiwa ng sibuyas. Dito ako dating nagtatago kapag sinisigawan ako ni Celestina. Lumapit ako sa main counter. Hinaplos ko ang makinis na ibabaw nito. Dati, nanginginig ang mga kamay ko kapag humahawak dito, takot na magkamali. Ngayon, ang mga kamay ko ay may kalyo na, matigas, matatag, at handang humawak ng patalim. Ako na ang may hawak ng kutsilyo ngayon, bulong ko sa sarili ko. Habang abala ako sa pag-check ng mga kagamitan, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang larawan ang ipinadala ni Julian. Kuha ito sa labas ng gate ng mansyon. Nakunan si Vanessa na may inaabot na makapal na brown envelope sa isang lalaking nakasuot ng sombrero at jacket. Ang caption ni Julian ay nagpatindig ng balahibo ko. Confirmed. Binabayaran niya ang driver ng truck na muntik nang sumagasa kay Enzo noon. Money trail is clear. Napahigpit ang hawak ko sa sandok. Ang galit ay muling sumiklab sa dibdib ko, mainit at mapanganib. Gusto kong sugurin si Vanessa sa taas, pero pinigilan ko ang sarili ko. Not yet. Wait for the big reveal. Biglang bumukas ng padabog ang pinto ng kusina. Ang tunog ng takong na humahampas sa tiles ay nagbabadya ng paparating na bagyo. Si Doña Celestina. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Pinipilit itago ang gulat sa ilalim ng maskara ng pagmamataas. Nakasuot siya ng pulang bestida na mas masakit pa sa mata kaysa sa apoy. At ang kanyang mga alahas ay kumikinang na parang sandata. Huminto siya ilang pulgada mula sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay hindi magawang takpan ang amoy ng kanyang pagiging desperado. Anong ginagawa mo dito, basura? Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na puno ng lason. Hindi ka ba marunong umintindi? Sinabi kong ayaw kitang makita sa pamamahay ko. Itinaas ko ang aking clipboard kung saan nakasulat ang catering contract. Nandito po ako dahil nanalo ang kumpanya ko sa bidding, Doña Celestina. Legally, may karapatan akong nandito para gawin ang trabaho ko at bilang vendor, may karapatan akong tratuhin ng may respeto. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang ahas na handang manuklaw. Ang tensyon sa hangin ay napakabigat na halos mahiwaan mo ng kutsilyo. Akala mo ba matatalo mo ako sa ganitong paraan? Ang bulong niya, ang hininga niya ay amoy mint, ngunit ang mga salita ay nakakamatay. Kahit anong gawin mo, mananatili kang galing sa putik. At ang mga galing sa putik din ang bagsak. Itinaas niya ang kanyang kamay, mabilis at marahas. Ang kanyang mga kuko na kulay dugo ay handang dumapo sa aking pisngi. Ngunit bago pa man tumama ang palad niya sa akin, nahawakan ko ang kanyang pulsuhan. Nagulat siya. Sa loob ng 10 taon, ni minsan ay hindi ko siya tinangkang hawakan o labanan. Palagi akong nakayuko, palaging tumatanggap. Ngayon, ang mga daliri kong may kalyo at lakas mula sa pagmamasa ng harina at pagbubuhat ng kaldero ay mahigpit na nakakapit sa kanyang manipis at malambot na braso. Hindi ako gumamit ng sobrang lakas, sapat lang para maramdaman niya na hindi na ako ang dating Maris na kaya niyang tapak-tapakan. Ang apoy ng kalan sa likuran ko ay tila nagbigay init sa aking mga mata. Tinitigan ko siya ng diretso. Ang takot na dati kong nararamdaman ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Subukan niyo po akong saktan. Ang boses ko ay mababa, kalmado, ngunit puno ng panganib. At sisiguraduhin kong ang lahat ng bisita ninyo sa Sabado ay malalaman kung paano niyo pinapatakbo ang charity foundation ninyo. Ang bawat sentimo na dapat ay napunta sa mga ulila, pero napunta sa mga bagong alahas ninyo. Binitiwan ko ang kanyang kamay nang may diin. Namilog ang mga mata ni Doña Celestina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla at takot. Ang kanyang mukha na kanina ay mapagmataas ay biglang namutla. Paano?
Paano mo nalaman yan? Ang nauutal niyang tanong. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ngiti na walang saya, kundi puno ng pangako ng isang nalalapit na pagbagsak. Hindi lang po ako magaling magluto, Doña Celestina. Sagot ko habang pinupunasan ang aking mga kamay sa apron na para bang may hinawakan akong marumi. Magaling din po akong mag-imbestiga. Tumalikod ako at ipinagpatuloy ang pag-check sa mga gamit sa kusina. Iniwan siyang nakatayo, nanginginig, at sa unang pagkakataon, walang masabi. Nga pala, pahabol ko ng hindi lumilingon. Narinig ko po na kinanselan niyo na ang order na lechon mula sa paborito niyong supplier. Huwag po kayong mag-alala. Lumingon ako sa kanya at ibinigay ang isang tingin na nagpatigil ng kanyang paghinga. Ako na po ang bahala. Sisiguraduhin kong ang handa ninyo sa Sabado ay magiging isang gabi na hinding-hindi ninyo malilimutan habang buhay. Ang gabi ay nababalot sa isang kumot ng pagkukunwari. Ang grand ballroom ng mansyon ng mga Valverde ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat kristal ay sumasalamin sa mga pekeng ngiti at mamahaling alahas ng mga bisita. Ang mahinang ugong ng piling-piling usapan ay humahalo sa himig ng isang string quartet na tumutugtog sa isang sulok. Ang lahat ay perpekto, kalkulado, at walang bahid ng baho na nagkukubli sa ilalim ng makintab na sahig. Sa likod ng entablado, sa gitna ng init at singaw ng kusina, ako ay kalmado. Bawat galaw ko ay may tiyak na layunin. Ang aking mga tauhan ay kumikilos na parang isang mahusay na orkestra. Bawat isa ay alam ang kanilang papel. Ako ang konduktor at ang aking baton ay ang aking sandok. Nagsimula ang serbisyo. Unang lumabas ang appetizer. Ang mga waiter ay eleganteng naghain ng maliliit na platito ng lengua estofado sa bawat bisita. Ang papuri ay dumaloy na parang alak. Napakasarap. Napakalambot ng dila, sabi ng isang senador. Sino ang chef? Kailangan ko siyang kunin para sa susunod kong party. Tumangulang si Doña Celestina, isang matipid na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Nang matapos ang unang kurso, lumabas ako mula sa kusina. Suot ko ang aking pinakamaputing uniforme. Ang aking buhok ay nakapusod ng maayos. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang bulungan ay gumapang sa bawat lamesa. Siya ba yun? Ang dating asawa ni Damon? Kinuha ko ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chef Maris Aureliano. Ikinagagalak kong maging bahagi ng inyong pagdiriwang. Ang boses ko ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang natikman niyo po ay lengua estofado, isang putahe na nangangailangan ng mahabang oras at pasensya para lumambot, tulad ng mga katotohanang matagal itinago sa dilim. Nakita ko ang paghigpit ng hawak ni Celestina sa kanyang kopita. Si Damon naman ay hindi makatingin sa akin ng diretso. Isinunod ang main course, ang eleganteng dinuguan na inihain sa maliliit na artisan bowls, pinalamutian ng gintong dahon. Muli, umulan ng papuri. Lumabas ulit ako. Ang ating pangunahing putahe ngayong gabi ay isang modernong bersyon ng dinuguan. Isang pagkaing Pilipino na kung minsan ay hinuhusgahan dahil sa kanyang kulay at pinanggalingan. Ngunit sa likod ng maitim na anyo nito ay nagtatago ang isang napakayamang lasa. Patunay na ang mga bagay na mukhang marumi sa labas ay maaaring maging masarap kung titingnan mo ng malapitan. At ang mga bagay na mukhang malinis ay maaaring puno ng dumi sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Celestina ang panginginig ng kanyang mga labi. Si Vanessa na nakaupo sa tabi ni Damon ay nandidiring tiningnan ang kanyang pagkain na para bang ito ay lason. Ang huling ihahain ay ang dessert, isang napakagandang ube leche flan cake. Habang inilalabas ito ng mga waiter,
Sinenyasan ko si Julian na nakatayo malapit sa pintuan. Tumango siya at kinuha ang kanyang cellphone. At para sa ating panghimagas, sabi ko sa mikropono, isang matamis na pagtatapos para sa isang gabing puno ng sorpresa. Kasabay ng paghiwa ni Celestina sa cake ay ang biglaang pagbabago ng himig sa buong ballroom. Ang mahinang usapan ay napalitan ng sunod-sunod na tunog ng mga notifikasyon mula sa mga cellphone. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan, magbulungan ng mas malakas. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng gulat, pag-uusisa at panghuhusga. Isang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng AVP ng kasaysayan ng Valverde Group ay biglang nagpakita ng live feed mula sa social media. Ang headline ay malaki at malinaw. Valverde Foundation, sangkot sa multimillion tax evasion at money laundering scheme. Ang mga dokumento, bank records at mga pekeng resibo ay sunod-sunod na lumabas sa screen. Lahat ay may pirma ni Doña Celestina Valverde. Nabitawan ni Celestina ang kutsilyo. Ang matamis na cake ay gumuho sa sahig. Sinungaling! Gawa-gawa lang yan! Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng kaguluhan. Damon! Do something! Bulyaw ni Vanessa sa kanyang asawa, nanginginig sa takot. Ngunit si Damon ay nakatingin lang sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkamangha. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng pagbagsak ng kanyang pamilya, nakita niya akong nakatayo ng tuwid, kalmado at tahimik. Sa sandaling iyon, alam kong nakita niya ang lahat ng kanyang nawala. Hindi ang pera, hindi ang pangalan, kundi ang babaeng minsan niyang sinira, pero ngayon ay mas matatag pa sa imperyong kanilang itinayo. Sa gitna ng panik, hinarap ni Vanessa si Damon. This is your fault. Kung hindi dahil sa'yo at sa nanay mong magnanakaw, hindi tayo mapapahamak. Tumahimik ka, Vanessa! Ganti ni Damon. Sa wakas ay nagkaroon ng tapang na sumagot. Puro kagastos. Baka nga yang dinadala mo ay hindi sa akin. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Damon, hindi galing kay Vanessa, kundi galing sa ama ni Vanessa, isang maimpluwensyang negosyante na kasama sa mga bisita. Huwag mong bastusin ang anak ko, Valverde! Sigaw ng matandang tsuwa. At para sabihin ko sa'yo, totoo ang sinasabi mo. Hindi sa'yo ang batang yan. Pinilit ko lang siyang pakasalan ka para mailigtas ang kumpanya ninyo sa pagkalugi. Ang revelasyon ay isa pang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Si Damon ay napaurong, napahawak sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ginamit at niloko lang siya. At sa kasagsagan ng lahat, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan. Huminto ang musika, tumahimik ang lahat. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga uniforme ay tila anunsyo ng katapusan. Sa likuran nila ay si Julian Ferrer, hawak ang isang warrant of arrest. Lumapit ang hepe ng pulisya kay Doña Celestina. Doña Celestina Valverde, inaaresto ka namin sa salang tax evasion at large-scale fraud. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Kilala niyo ba kung sino ako? Pagwawala ni Celestina, sinusubukan ko mawala sa hawak ng mga pulis. Tumingin siya kay Damon, nagmamakaawa. Damon! Anak, tulungan mo ako. Ngunit si Damon ay nakatayo lang na parang isang estatwa. Basag at walang buhay, nakatingin sa kawalan. Biglang nanigas ang katawan ni Doña Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang isang kamay niya ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Bago pa man siya tuluyang mahawakan ng mga pulis, bumagsak siya sa sahig na parang isang manikang pinutulan ng tali. Isang matinis na sigaw mula kay Vanessa ang pumuno sa hangin. Ang mga bisita ay nag-atrasan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang pagdating ng mga mediko, ang pag-iyak ni Vanessa, ang pagkatulala ni Damon. Dahan-dahan akong tumalikod.
Naglakad ako palabas ng kusina, dumaan sa service exit, at lumabas sa madilim na gabi. Hindi ko na kailangang lumingon. Ang amoy ng pagkain ay napalitan na ng amoy ng pagkawasak. Ang misyon ko ay tapos na. Ang hustisya, tulad ng isang masarap na pagkain, ay pinakamainam ihain habang malamig. Ang balita ng pagguho ng imperyo ng mga Valverde ay kumalat sa buong Maynila na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga headline sa dyaryo at telebisyon ay walang tigil sa pag-uulat. Ang kumpanya ay idineklarang bangkarota, ang lahat ng ari-arian ay sinamsam ng gobyerno, at si Doña Celestina ay nananatiling paralisado sa isang public hospital, binabantayan ng mga pulis. Si Vanessa naman, sa kanyang pagtatangkang tumakas ng bansa, dala ang milyon-milyong pisong ninakaw niya kay Damon, ay nahuli sa airport. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng hiya at galit habang kinakaladkad ng mga awtoridad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay na yon, sa loob ng aking bagong bukas na restaurant na pinangalanan kong Pag-asa, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato at ang masayang usapan ng mga customer. Ang amoy ng bawang at mantikilya ay humahalo sa amoy ng tagumpay. Dito, malayo sa gulo, itinayo ko ang aking sariling paraiso. Isang hapon, habang abala ako sa pagtuturo sa aking bagong kusinero, isang pamilyar na anino ang tumabon sa liwanag mula sa pintuan. Napatigil ang lahat. Si Damon. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at marumi. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mukha ay tila tinanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Amoy alak siya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang uri ng kawalan na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Naglakad siya nang dahan-dahan palapit sa akin. Ang mga customer ay nagbulungan. Kinikilala ang lalaking minsan nang nasa tuktok ng mundo. Maris. Ang boses niya ay basag, halos hindi marinig. Sinanyasan ko ang aking mga tauhan na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Hinarap ko siya ng may kalmadong ekspresyon. Damon, anong ginagawa mo dito? Hindi siya sumagot. Sa halip, sa harap ng lahat ng tao, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa tiles ay umaling-awngaw sa katahimikan. Patawarin mo ako. Ang hikbi niya ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Naging gago ako. Naging duwag ako. Pinabayaan kita. Pinabayaan ko ang anak natin. Maris, please, bumalik ka na sa akin. Kailangan ka ni Enzo. Kailangan niya ng ama. Tinitigan ko siya habang nakaluhod. Ang makapangyarihang Damon Valverde ngayon ay parang isang basang sisiw na humihingi ng saklolo. Walang galit sa puso ko, wala na ring pagmamahal. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking nawala ang lahat dahil hindi niya alam kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa. Umupo ako sa isang bakanteng upuan sa tapat niya para hindi na siya manatiling nakatingala sa akin. Tumayo ka dyan, Damon, mahinahon kong sabi. Hindi mo na kailangang lumuhod. Matagal na kitang pinatawad. Umangat ang kanyang mukha, puno ng pag-asa. Talaga? Ibig sabihin, pinatawad kita para sa sarili ko. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay malambot, ngunit matatag, para makalaya ako sa galit. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at lalong hindi ito nangangahulugang pagbabalik. Pero si Enzo ay masaya, sagot ko. Mayroon siyang ina na nagmamahal sa kanya. Mayroon siyang lola sa katauhan ni Aling Rosario at mayroon siyang mga tito tulad ni Julian na nagtuturo sa kanya kung paano maging isang mabuting tao. Hindi na kita kailangan para doon, Damon, at hindi na rin kita kailangan para sa sarili ko. Sa pagkakataong yon, lumabas si Enzo mula sa opisina. Kasunod si Aling Rosario at Julian, nakakadating lang.
Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa sahig. Tumigil si Enzo. Tiningnan niya si Damon, hindi nang may galit, kundi nang may pagtataka, na para bang nakatingin siya sa isang estranghero. Papa? Bati niya ng may formal na paggalang. Yumuko siya ng bahagya, tulad ng itinuro ko sa kanya. Pagkatapos, tumakbo siya hindi papalapit sa ama, kundi papalapit kay Julian at ipinakita ang kanyang drawing. Tito Julian, look! I drew a robot. Ang eksenang yon ay mas matalas pa sa kahit anong patalim. Nakita ko ang pagguho ng huling pag-asa sa mukha ni Damon. Ang pagtakbo ni Enzo, palayo sa kanya ang siyang tunay na hatol. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Naiintindihan ko na. Bulong niya. Kinuha ko ang isang maliit na bagay mula sa aking bulsa. Ang singsing na isinanla ko noon. Matagal ko na itong tinubos. Iniingatan. Hindi dahil sa alaala, kundi para sa sandaling ito. Inilagay ko ang singsing sa kanyang nanginginig na palad. Ano to? Tanong niya. Ibinabalik ko sa'yo. Sagot ko. Ibenta mo iyan. Gamitin mo ang pera para sa gamot ng nanay mo o para makapagsimula ka ulit. Ito na ang huling kabutihan na maibibigay ko sa pamilya ninyo. Pagkatapos nito, malaya na tayong pareho. Tinitigan niya ang singsing. Pagkatapos ay sa akin. Tumalikod siya nang walang sinasabing salita at naglakad palabas ng restaurant. Bawat hakbang ay tila isang malaking pagod. Pinanood ko siyang sumakay sa isang taxi. Sa labas, sa pader ng mansyon nila na ngayon ay may malaking karatulang sealed by the government. Nakita ko siyang huminto at sumandal. Isang taong mag-isa sa gitna ng mga guho ng kanyang dating kaharian. Samantala, sa loob ng aking restaurant, umalingaw-ngaw ang tawanan ni Enzo habang kinikiliti siya ni Julian. Kinuha ni Aling Rosario ang aking kamay at pinisil ito. Tara na, sabi niya. Naghihintay na ang dagat. Kinagabihan, habang minamaneho ko ang aming lumang van palayo sa Maynila, patungo sa isang beach resort sa Batangas, tiningnan ko si Enzo at Aling Rosario na mahimbing na natutulog sa likuran. Ang hangin mula sa bintana ay sariwa at malinis, dinadala ang amoy ng asin at kalayaan. Sa aking bulsa ay may isang sulat mula sa isang international food conglomerate. Nag-aalok sa akin ng partnership para magtayo ng branch ng Pag-asa sa Singapore. Hindi ko pa alam kung tatanggapin ko. Ang alam ko lang, habang papalayo kami sa madilim na syudad at papalapit sa liwanag ng bukang liwayway, sa wakas, malaya na ako. Ang daan sa aking harapan ay malawak, walang hangganan, at akin na itong lahat. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang apoy na minsang sinindihan sa isang maliit na kalan sa Divisoria ay naging isang nagliliyab na siga. Ang Pag-asa ay hindi na lamang isang munting karinderya. Isa na itong pangalan na kinikilala na may mga sangay sa Cebu, Davao, at ang pinakabago, isang eleganteng branch sa gilid ng Singapore River. Ang aking mga kamay ay bihasa na sa pagpirma ng mga kontrata at pag-aproba ng mga disenyo. Ngunit hindi nila kailanman kinalimutan ang pakiramdam ng pagmamasa ng harina o ang bigat ng isang sandok. Isang maaraw na hapon, ipinarada ko ang aking sasakyan sa harap ng isang malinis ngunit malungkot na gusali. Isang government-run na nursing home. Ito ang lugar kung saan ang lahat ng ingay ng mundo ay humihina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang malayong tunog ng telebisyon sa common room. Ang hangin ay amoy antiseptic at katandaan. Naglakad ako sa isang pasilyo patungo sa isang kwarto sa dulo. Pagbukas ko ng pinto, naroon siya. Si Doña Celestina. Nakaupo sa isang wheelchair sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas, ngunit ang mga mata ay blanko. Tila hindi nakikita ang hardin sa kanyang harapan. Ang katawan niya na dati laging tuwid at puno ng awtoridad ay ngayon nakukuba
at manipis sa ilalim ng puting kumot. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. At ang tanging tanda ng buhay ay ang isang ugat sa kanyang leeg na marahang pumipintig. Hindi siya lumingon nang lumapit ako. Dala ko ang isang maliit na thermos. Binuksan ko ito at ang mainit na amoy ng lugaw ay kumalat sa silid. Kumuha ako ng isang kutsara, hinipan ito ng bahagya at dahan-dahang itinaas sa tapat ng kanyang mga labi. Sa unang subo, hindi siya gumalaw. Ngunit sa pangalawa, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Sinubuan ko siya ng walang imik tulad ng pagpapakain sa isang sanggol. Ang babaeng minsan nang naghagis ng pagkain sa sahig dahil hindi niya gusto ang luto, kuway nga muma ang ngayoy umaasa sa aking mga kamay para sa kanyang ikabubuhay. Nang maubos ang lugaw, kumuha ako ng tissue at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Ang tanging bahagi ng kanyang mukha na mayroon pang pakiramdam. Hindi ko alam kung yun ay luha ng pagsisisi o awa sa sarili. At sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nakapatong sa kumot. Ang kamay na minsan nang dumuro sa aking pagkatao. Manipis na ang balat nito at malamig. Pinapatawad ko na po kayo, bulong ko. Sapat lang para marinig ng mga pader ng silid. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Para tuluyan ng maghilom ang sugat, para sa kapayapaan ng puso ko. Doon, naramdaman ko ang isang bahagyang pagpisil mula sa kanyang mga daliri. Mahina, halos hindi maramdaman, ngunit nandoon. Iyon na ang huling salita na kailangan kong marinig mula sa kanya. Tumayo na ako at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Sa aking paglakad palabas ng nursing home, sinalubong ako ng sikat ng araw. Tila mas maliwanag ito ngayon. Ang hangin ay mas sariwa. Gumaan ang pakiramdam ko na para bang may isang mabigat na tanikala na sa wakas ay natanggal sa aking mga paa. Ang huling destinasyon ko ay ang aking paboritong lugar sa mundo, ang main kitchen ng flagship restaurant ko. Ang espasyo ay malawak, naliligo sa natural na liwanag mula sa malalaking bintanang salamin. Ang amoy ng sariwang herbs at kumukulong stock ay ang aking pabango. Ito ang aking kaharian. Itinayo hindi mula sa kasinungalingan, kundi mula sa pawis at pangarap. Sa gitna ng kusina, naroon si Enzo. 12 taong gulang na siya ngayon, matangkad para sa kanyang edad, at suot ang isang maliit na apron na ginawa ko para sa kanya. Seryoso siyang naghihiwa ng bawang. Pilit ginagaya ang paraan ng paghawak ko sa kutsilyo. "Mama, I'm trying the gisa now," sabi niya nang hindi tumitingin. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng magbinata. Ngumiti ako at lumapit sa likuran niya. Inayos ko ang kanyang mga daliri sa hawakan ng kutsilyo. "Dahan-dahan lang, anak. Ang pagluluto ay parang pagmamahal, hindi minamadali." Sabi ni Lola Chayong, ang pagluluto daw ay parang giyera. Biro niya na nagpangiti sa akin. Si Aling Rosario ay masaya nang namumuhay sa probinsya sa isang maliit na bahay na ipinatayo ko para sa kanya. Pero linggo-linggo pa rin kaming nagkakausap sa telepono para mangamusta at magbigay ng payo sa luto. Habang nagtuturuan kami ni Enzo, isang pamilyar na boses ang pumuno sa kusina. Mukhang may bago na akong kakumpetensya sa puso ng chef. Lumingon kami. Nakatayo sa pintuan si Julian. May dalang isang bouquet ng sariwang sampagita. Hindi na siya laging nakapormal na barong. Ngayon ay nakasuot siya ng simpleng polo shirt, mas relax, at ang kanyang nangiti ay laging abot sa kanyang mga mata. "Tito Julian!" Masayang bati ni Enzo. Lumapit si Julian at ginulo ang buhok ng bata. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at iniabot ang mga bulaklak. Ang aming mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang maliit na kislap na sa amin na lang dalawa. "Para sa pinakamagaling na chef sa buong mundo," sabi niya ng mahina.
Bolero, sagot ko, pero hindi ko mapigilan ang pag-init ng aking mga pisngi. Pinanood niya kaming mag-ina na nagtutulungan sa kalan. Ang ritmikong tunog ng sandok na tumatama sa kawali, ang halimuyak ng nilulutong pagkain, ang tawanan ni Enzo. Ito ang musika ng aking buhay ngayon. Tiningnan ko si Enzo, ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Tiningnan ko si Julian, ang aking kakampi, ang aking kapayapaan. At tiningnan ko ang kusinang ito, ang bunga ng lahat ng aking luha at paghihirap. Nahanap ko na ang aking tahanan. Hindi ito isang mansyon na may mataas na pader, kundi isang lugar na puno ng init, pagmamahal, at pag-asa. Ang sabi nila, ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain habang malamig. Siguro nga, ngunit natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakain ng galit sa iyong mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang matutunang pakainin muli ng pag-asa ang sarili mong kaluluwa. Ang kaligayahan pala ay hindi isang hantungan. Isa itong recipe na ikaw mismo ang lumilikha, tinitimplahan at pinapasarap araw-araw pagkatapos ng bawat pagkadapa. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang apoy na minsang sinindihan sa isang maliit na kalan sa Divisoria ay naging isang nagliliyab na siga. Ang pag-asa ay hindi na lamang isang munting karinderya. Isa na itong pangalan na kinikilala, na may mga sangay sa Cebu, Davao, at ang pinakabago, isang eleganteng branch sa gilid ng Singapore River. Ang aking mga kamay ay bihasa na sa pagpirma ng mga kontrata at pag-aproba ng mga disenyo, ngunit hindi nila kailanman kinalimutan ang pakiramdam ng pagmamasa ng harina o ang bigat ng isang sandok. Isang maaraw na hapon, ipinarada ko ang aking sasakyan sa harap ng isang malinis ngunit malungkot na gusali. Isang government-run na nursing home. Ito ang lugar kung saan ang lahat ng ingay ng mundo ay humihina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang malayong tunog ng television sa common room. Ang hangin ay amoy antiseptic at katandaan. Naglakad ako sa isang pasilyo patungo sa isang kwarto sa dulo. Pagbukas ko ng pinto, naroon siya. Si Doña Celestina, nakaupo sa isang wheelchair sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas, ngunit ang mga mata ay blangko. Tila hindi nakikita ang hardin sa kanyang harapan. Ang katawanan niya, na dati laging tuwid at puno ng awtoridad, ay ngayon nakukuba at manipis sa ilalim ng puting kumot. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, at ang tanging tanda ng buhay ay ang isang ugat sa kanyang leeg na marahang pumipintig. Hindi siya lumingon nang lumapit ako. Dala ko ang isang maliit na thermos. Binuksan ko ito at ang mainit na amoy ng lugaw ay kumalat sa silid. Kumuha ako ng isang kutsara, hinipan ito ng bahagya at dahan-dahang itinaas sa tapat ng kanyang mga labi. Sa unang subo, hindi siya gumalaw. Ngunit sa pangalawa, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Sinubuan ko siya ng walang imik tulad ng pagpapakain sa isang sanggol. Ang babaeng minsan nang naghagis ng pagkain sa sahig dahil hindi niya gusto ang luto ko, ay ngayoy umaasa sa aking mga kamay para sa kanyang ikabubuhay. Nang maubos ang lugaw, kumuha ako ng tissue at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Ang tanging bahagi ng kanyang mukha na mayroon pang pakiramdam. Hindi ko alam kung yun ay luha ng pagsisisi o awa sa sarili. At sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nakapatong sa kumot, ang kamay na minsan nang dumuro sa aking pagkatao. Manipis na ang balat nito at malamig.